Ito, Lord, we pray, O Lord, na maging masaya po, makabuluhan po ang araw nito, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Yan, tayo po yung umawit sa ating Panginoon. So, sabayan po natin ang kanta. At again, Jesus loves the little children. Amen? Jesus loves the little children, all the children of the world. Mighty precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Yan na yung lyrics po. Yung lyrics po tayo. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. They are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. They are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Amen. Hallelujah. So maraming salamat po sa Panginoon. So, natutuwa po ang Panginoon. Sabi, Jesus loves the little children. So, mahal na mahal po ng ating Panginoon ang mga bata. Hindi lang naman mga bata. Tayo rin mga magulang, siyempre. Sila po ay precious gift na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen? So, tayo po ay patuloy na umawit sa ating Panginoon. Lord, I offer my life to you. Nandiyan po yung lyrics sa likod. Sabayan po natin yung music. All that I am down before you, Lord. All my regrets, all my claims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Purihin ka, O Diyos, sa umaga nito. We offer our life to you, God. In the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my friends, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh, hallelujah. Lord, I offer you my life. What can we give that just Lord has given? What do we have that is not already yours? All we possess that is not worth living, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you
a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Yes, Lord. Hallelujah. We offer our lives to you. Ino-offer po namin ang buhay ng bawat isa sa amin na kami, Panginoon, ay patuloy na maglilingkod sa iyo, patuloy na ikaw ang amin pong paglilingkuran. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw ang mapapurihan, patuloy kang kumilos sa amin pong kalagitnaan sa oras nito. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw ang maluwalhati at ikaw ang mapapurihan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tayo po lahat ay makakaupo na. At sa umaga po ito, tinatawagan ko po si Pastor Nereo. Isa pong maganda at mapagpalang araw. Pakibagin niyo nga po sa katabi ninyo. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. Yeah. Talagang magandang araw. Makulit-ulit. At mukhang hindi ulan naman. Okay, isa pong napakahalaga pong portion ng isa pong tao ay yung pong siya po ay maitalaga sa harapan ng Diyos. At isa po itong wala pong kaalam-alam ang bata. Tulad yan, ito, hindi niya alam kung ginagawa natin. Ito nga, alam niya lang kumain. Wala sa kanilang, kumbaga, itong ginagawa natin ay parang baliwala lang sa mga bata. Ang tunay ng pagtatalaga, ganitong dedikasyon, ay ang itinatalaga yung mga magulang. Yan talaga ang pinaka-importante noong dedication of the child is wherein the parents are the one being dedicated to God. At yun ang ibig sabihin ng dedication ng isang child. So, titingnan po natin sa salita ng Panginoon kung paano po naging mahalaga yung isa pong dedikasyon ng bata. Kasi marami po ang nagsasabi pa, bakit pa natin kailangan italaga ang bata? May pangalan na yan. Sabi nila, kaya daw itinatalaga ang bata dahil para mabigyan ng pangalan. Pero actually, sa panganak pa lang, hindi pa nga pinapanganak yung bata, may pangalan na. Di ba? Nag-uusap na yung magulang. At actually, ang unang nagbibigay talaga, nagtatalaga, yung mga magulang. Sila po talaga yung nagbibigay ng pangalan sa bata. Hindi naman po yung kaming mga pastors or ministers ang nagbibigay ng name. But eventually, the reality is the parents ang nagbibigay talaga ng pangalan. Kaya nga, mali pong notion or maniniwala, kaya po itinatalaga para mabigyan ng pangalan. Yung iba nga, nagtatalaga after 1 year na. Di ba? Ilang taon na po ito? 1 year na, di ba? Ganon. Kasi anong reason? Para makatipid daw. Saka makatipid yung tatay. Okay. Sa Luke chapter 18, verses 15 to 17, basahin ko po sa inyo, no? One day, isang araw po, some parents brought their little children to Jesus so He could touch and bless them. So, ang purpose po ng parents kung bakit pinapadala at itinatalaga ang bata ay para po ma-bless at tunay ng pagharian ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito po ang ginawa po nila ay para po sundin ang sinagawa doon sa Bible. Kaya nga sabi isang araw, yung mga magulang, bakit kaya tinawag ng magulang ang mga tatay at nanay? Bakit magulang ang tawag sa mga nanay at tatay? From the word magulang, hindi ba daya? Hindi ba tuya? Ang ibig sabihin ng magulang, mas matanda. Yung kulang, kasi kulang. Mas matanda. Kaya hindi ibig sabihin nun, kasi kaya tinawag ng magulang yan. Magulang talaga yan.
matuya yan, madaya. Hindi. Mas Ibig sabihin ng magulang is mas matanda. Okay? Para for your information. And bless them. Pero may issue. Ito yung issue, no? But when the disciples saw this, they scolded the parents to bothering him or bothering him. Ibig sabihin, pinagalitan pa yung mga magulang na huwag ilapit sa Panginoon yung mga bata. Yun ang issue. Na ang gusto ng Panginoon, lumapit sa kanya yung mga bata, pero ito mga mananampalataya, ang issue, ayaw palapitin yung mga bata sa Panginoon. At marami pong mga ganitong uri ng tao na, huwag na. Hindi na kailangan talaga yan. Tama na yan. Okay na yan. Kilala naman ng Panginoon yan eh. No. Huwag natin i-prevent. Sabi nga dito ng Panginoon sa verse 16, Then Jesus called for the children. Hindi niya po tinawag yung magulang o kaya disciple. Ang tinawag niya yung mga bata. And said to the disciples, ito ang sinabi sa mga nag-prevent para hindi po makalapit ang bata sa Panginoon, Let the children come to me. Wala pong sinabi, please, let the children come to me. Ang sinabi ng Panginoon, let the children. Parang commandment po yun. Dalhin mo sa akin. Dalhin niyo sa akin yung mga bata. At sabi dito, let the children come to me. Don't stop them. Yung word na don't stop them, talagang sa original, mayroon pong halong ine-emphasize yung wag nyo silang pigilan. Parang pagalit. Don't stop them. For the kingdom of God belongs to those who are like these children. Alam niyo, ang bata, mura ang kaisipan pa rin yan. Wala pang mga masasamang isipan, di ba? Hindi pa nga pwede magsinungaling ang bata. Pag tinanong mo, anong nangyari? Kunyari, may maniningil ng, ng kuryente. Sabi nung nanay sa bata, pagtak tumating yung sabi mo, wala ko ha. Eh di, kumatok yung nanginingil. Ang nakausap yung bata. Nandiyan po yung nanay niyo. Sabi niya po, wala ko eh. Hindi pwede magsinungaling pa yung mga bata dahil hindi pa sila polluted ang kanilang mind. Kaya sabi ng Panginoon, don't stop them. Why? For the kingdom of God belongs to them. Why? Because ito mga bata, kung ano po ang inyong itinuturo, yun ang kanilang ginagawa. Kung turuan nyo pa yan ng mga mali din ang gagawin. Pero pag turuan po natin yung mga spiritual na tamang gawain para sa Panginoon, tama po ang gagawin ng bata hanggang sa lumaki. Importante po yun. Kaya sabi ng Panginoon, huwag nyo silang pigilan kasi lumalapit sila sa Panginoon. This is the time na dapat silang turuan ng tama. And then sabi dito, I tell you, sabi sa verse 17, I tell you the truth, ito ang katotohanan. Sabi ng Panginoon, anyone who doesn't receive the kingdom of God like a child will never enter in. Meron pong ibig sabihin sa mga matatanda, sa mga magulang, sa mga ninong at ninang, at sa mga nakikinig sa akin. Ang sabi roon, ang isa pong pagtanggap at makapasok sa kaharian ng Diyos ay dapat maging isang tulad ng bata. Bakit? Kasi ang tulad ng bata, wala pong laman ng ibang kaisipan, ng ibang isipan, kundi ang papurihan at sundin ng Panginoon. Ganun po ang bata. Kaya po ang child dedication ay napakahalaga sapagkat dito natin pinasisimulan ng bata na makilala niya ang Panginoong Diyos. Yun po yung pinaka-importante dito. Kaya meron pong nais na iparating dito, 3 bagay. Puro letter sila. No? Unang-una, ang ibig sabihin ng dedication ay welcome natin yung child dito sa mundo ibabaw. We are welcoming him. Si Jared Elijah. Elijah ba talaga? Elijah. Ano yung sabihin ng Elijah is a major prophet sa Bible? At si Jared ay anak ni? Si Jared, anak ni? Sino ni Jared? Anak ni? Elijah. Anak ni Jonas. Yun. Sabi. Sabi na eh. Hindi ko lang ito. Lahat Si Jared, napa-research eh. anak ni Jonas at saka ni Tama. Okay. Meron akong ito, magpapasto din itong batang ito eh. Okay, buti ma, hindi alam kung ano nangyayari.
Una, welcome natin yung bata. Yung parents, bini-welcome niyo yung bata sa Christian world. At importante po ito sapagkat dito natin papakita, we welcome nila at tinatanggap nila ang bata at binibigyan nila ng apelido po nila. Ano ang apelido nila? Kahutay. Kaya yung bata, Jared, Elijah. Kahutay. Oh, yun ang kanyang pangalan. Welcome! Anong palayo niya? Jared. Okay, welcome Jared. At ito ay dinadala ng mga magulang doon sa presensya ng ating Panginoon. Kaya importante yung mga magulang. Kung ang mga magulang po ay wala sa kanila yung pag-dedicate ng bata, malaki po problema yun. It's very important that we should dedicate our child at let's welcome them by the grace of God and by the love of God. Sapagat sa lahat po ng ating tinatanggap, biyaya po lahat yan. Amen? Biyaya po yan. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa Diyos, tumanggap ka ng biyaya. Para kayo yung sabihin sa iba. Okay. Welcome to the Christian world. Pangalawa, childlike faith. Hinighlight po ng Panginoon dito ang kahalagahan ng pagiging pagkakaroon ng isang tulad ng bata ng pananampalataya. Alam niyo, ang tulad ng bata ng pananampalataya, talagang napaka-faithful ang mga batang yan. Pag sinabi mo, huwag mong gagawin yan, anong gagawin niya? Gagawin niya pa rin. Ganun ang bata. Kung ano yung sinabi mo, huwag mong gagawin, gagawin niya. Pag sabihin mo, huwag mong gawin yan, gawin mo yan, hindi niya gagawin. Diba? Laging ganun, negative. Pero ang faith ng bata, di ba? Sabi sa'yo eh. Ayan. Huwag kayo dito maglaro mga anak. Doon kayo maglaro sa likod. Okay. Sabi doon sa ating binasa, I tell you the truth, anyone who doesn't receive the kingdom of God is like a child. Like a child will never enter the kingdom of God. So, importante po yun. Childlike faith. At pangatlo, ito ang mahalaga. Letter C, community support. Ano ibig sabihin ng community support? First, ang community nila ito. The family is the small unit of community. Sila po ang magbibigay support ito kay Jared. Yan ang ibig sabihin ng dedication. They are dedicating their lives, their resources sa pagpapalaki sa bata. At yun ay community support. The second community support ay yung mga godfather and godmother. Kayo po yung pinagkatiwalaan na makakatulong kong susuporta kay Jared. Hindi lamang po sa pera. Huwag niyo isipin yung pera. Ang kailangan talaga nila, yung spiritual at physical na suporta yung sa bata. Pero kailangan nyo ng pera. Kailangan din daw. Kaya huwag yung tagalin nyo na yung isip na kailangan pa ng pera. Kailangan. Okay. Kailangan po niya ang gabay habang lumalaki po siya. Pag nakasalubong po nyo sa kalsada, huwag nyo pong iwanan. Suportahan nyo at alalayan at dalhin po rin sa mga natin. Community support. Pangatlong community ay ang mga relatives. Sino dito mga relatives? Taas ang kamay. Yung mga kamag-anak. Kayo po yung kanyang community. Kailangan niya po ang suporta ninyo. Spiritually and physically, Jared needs your support. Kaya wag po kayong mawawala lagi sa kanyang pong pangangailangan financially, spiritually, physically, materially, at wisdom. Alam nyo kayong mga mas may edad na, mas marami kayong alam dun sa bata. Ang problema na ngayon, mas sinusunod pa yung bata kaysa dun sa mga matatanda ngayon. Gusto ko ito. Sige, maglaro ka na. Gamitin mo yung gadget mo. Tuwa naman yung bata. Gadget. Bakit dito walang gadget yung mga bata? Salamat sa Diyos. Alam nyo, ang gadget, yan ang papahubos ng oras sa mga bata. Pag inutusan nyo, mamaya na lagi. Tapos na yung laro niya, tapos na yung ginagawa mo, pinagagawa niya. Kaya yung word na mamaya na ha? Mamaya na po ha? Kaya yan ang problema at suliranin natin. Pangatlo, ang mga relatives po ay suporta dito sa dalawa. Minsan po nabibigatan po sila. Yung kailangan po nilang mahingahan.
Hindi naman maghihingi. Yung mahingahan lang. Yung kausap. Kausap na, mayroon akong problema sa anak ko. Sasabihin lang niya po yun. Di ba, pet, no? Sa pet, no? Ganun, nakikita ko lagi kasama nito na hihingahan niya si Panji. Si Panji. Hindi ba niya ninang yan? Ayaw niya. Sister Panji at saka ito si... Yan, sila yung mga nalalapitan. Ganun po talaga. Yan yung suporta na kailangan po ng mga magulang. Kaya nga kayo po ay kinuwag nina, kinuwag kayo yung mga kamag-anak, kasi kayo yung maasahan ng suporta sa kanila pagdating ng araw. Di ba? Kapag wala pong panggatas, anong gagawin natin? Di ba tayo rin na gumagawa ng paraan, makakuha sila ng panggatas. At kapag walang mag-aalaga, sinong unang tatawagin? Nandyan po si Panji. Pero ganun po ang ibig sabihin ng dedication. Number one, kung sinabi ko nga kanina, child welcoming. We welcome the child. Pangalawa, child-like faith. Pangatlo, yung community support. It's very important that we need support itong mga magulang na ito. At salamat sa Diyos, pinagkatiwala niyo itong yung mga mukha na yan. Kaya nga mayroon pong camera. Alam niyo kung bakit may camera? Yan po yung huling-huling patunay na kayo yung mga ninong at ninang. Kaya nasa picture. At wala na po tayong mga kandila. Kasi wala pong sulian ng kandila ngayon. Pagka magalit na kayo, susunod ko na yung kandila. Ayun na yan. Wala na pong gano'n. Kaya walang kandila na ginagawa. Walang sulian na yan. Okay? Kaya nga sa overall po mga kapatid, ang ibig sabihin ng self-dedication is the support, commitment, and responsibility of the parents, of the godfather and godmother, as well as the relatives, to provide their support. Whatever the support is, kailangan suportahan natin ang bata. Kaya mga kapatid, yan po ang dedication. Hindi po yung bata ang dinidedicate, kundi yung mga magulang, yung mga godfather and godmother, at pati yung mga relatives, para po bigay ng kanilang support dito kay Jared sa kanyang pong paglaki. Habang lumalaki siya, turuan po natin ng tama. Huwag po natin, Jared, bili mo ko ng sigarilyo doon. Jared, bili mo ko ng beer o alak. Hindi magtutunan ng tama yun. Tapos makikita mo na lang yung bata may nakatsuksok na sigarilyo sa bibig. Sabi niya, Jared, sindihan mo yung sigarilyo sa ano. Ayun, natututo lang magmanigarilyo. Hindi ganun po ang pagturo. Ang pagturo, gawain tama, spiritual, sa Bible, maging mabuting mamamaya ang batang ito. Kanina po, nung ako po ay bago umalis sa bahay, meron pong namimigay ng suporta. Yung bigas, 5 kilo, galing po kay Mayor. Mayor, galing po kay Mayor yan. Meron din po isang mamamayan. Mali yung sinabi mo. Hindi yan galing kay Mayor. Saan yan galing, sabi ko? Galing yan sa atin. Bakit sa atin galing? Kayo nagbabayad ng tax. Dapat sinabi niya, galing sa inyo yan. Ginamit lang ako ni Mayor. Yun dapat daw. Ba't ba may mga matalino itong bata? Matalino itong matanda na eh. Senior na eh. But, ganun din po sa ating pong paglaki ng bata, ituro natin yung tamang pagsagot ng may pagkalang na may spiritual na karampatang pagpapalabas. Are you ready, mga ninong at nina? Kung kayo ready, tumayo po kayo. Ninong at ninang lang, ha? Yan, ready po sila. Dali lang, ha? Bababa ko lang itong aking... Binalik ko kanina, bago ko sasabihin sa mga magulang, ang responsibilidad niyo po yung pangalawang ina, pangalawang ama. Ano ba ibig sabihin ng ama? Pag sinabi ng ama, kakayod, may pera, tuturuan, maging malakas ang bata, at tumayong mag-isa na kaya niya, maging matatag. Ang mga bata ngayon po, mahina po ang kanilang dito, mahina po ang kanilang katayuan. Why? Kasi lahat po ngayon, instant na. Noong panahon namin, kapag merong research, pupunta ka talaga sa library.
kukuha ka ng ballpen mo, may papel. Pero ngayon, si ChatGPT lang. O kaya si Copilot sa Bible, sa Google, i-ano mo lang, type mo lang, lalabas na lahat. Ay, kukopyahin na lang nila. Eh noon, talagang pagpapawisan mo pa sa library. Kaya po ngayon ang mga bata, turuan natin po, maging matatag, pahirapan natin ng konti. Kaya kayo ganun din. Huwag yung bigay ng bigay. Kundi bigyan nyo na meron pong tamang katuruan at tamang pamamaraan. Okay po ba kayo doon, mga ninong? Kayo yung mga nina. Okay kayo pong dalawa at tayo po kayo. Ito pong magulang ay natutuwa po sila sa inyo. Sabi nyo, bakit po? Kinuha kayo. Kaya sila ay may tiwala po sa inyo na. Kayo pinagkatiwalaan ng magiging pangalawang ama at nanay ng bata. Kaya natutuwa ako sa inyo. Then, parang talaga, it's a very important matter po ito sa kanila. Your support and your presence dito sa panahon ito. Kaya papanalangin ko po, una kayo, ang mga magulang muna, tapos kayo, uli natin yung bata. Tayo po ito may lahat, mga sa likod, nilihas po natin sila. Amang Banal, kami po ay papasalamat sapagkat itong araw na ito ay iyong itinakda upang maitalaga po si Jaren sa inyong paanan. Kaya una namin itatalaga po Panginoon dahil ang mga magulang. Panginoon, dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Nabigyan po, Panginoon, ng kaparaanan at katalinuhan ang mag-asawa ito po, Panginoon. Upang mapalaki nila na meron pong patuloy na pagpapalang bata sa pisikal, spiritual at material na bagay. Panalangin namin, Panginoon, ibuhos po pagpapala sa pamilya nito kung saan inyong tinawag upang magkaroon ng anak, pinagkatiwalaan ng anak upang maging gawain sila sa kanyang paglaki. At pagdating ng takdang panahon, itong batang ito ay kumilala kay Jesus, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sa ligitan ng pagligtas. Dalangin namin ng iyong pagpala, ibuhos mo ang mga resources, financial resources, spiritual resources sa pamilya nito po, Panginoon. And we know, Lord, kayo po ang bibigay sa kanila ng biyaya at pagpapala, pagpapalaki sa batang ito. Kaya diyan po. At kayo din, dinadalayan ko rin ang mga ninong at nina. Salamat po sa kanila pong presensya, sa kanilang pagtanggap ng isang responsibilidad na sila ay makakatuwang ng mga magulang upang mapalaki ng maayos ang bata na naayon po sa salita ng Panginoon. At panalangin ko o Diyos na sila po ay makatulong ng lubusan upang mapangalaga at mapalaki ng maayos si Jaren po, Panginoon. Salamat po sa kanilang pagtanggap. Salamat po sa kanila pong pagtalima sa iyo pong pagtawag bilang pangalawang ina, pangalawang ama at pangalawang nanay para sa bata po si Jaren. Nais ko rin po i-dedicate, ngayon na lang ako pumuhat, makumiyak sa akin. Jaren, sa pangalan ni Jesus, kaanin kang itinatalaga sa kaharian ng ating Panginoong Jesus. At dalangin ko, ang batang ito ay maging malusog, maging matalino, maging magalang, at punong-puno ng kasiglahan ng kanyang pangatawan. Ilayo mo siya sa anumang karamdaman. Ilayo mo si Jared sa masasamang katuungan. Ilayo mo siya, Panginoon, sa anumang karamdaman. Let the blood of Jesus flow unto his body and strengthen his faith, Panginoon. His body, the whole thing, so the whole body, Panginoon, spiritual and physical body, in the mighty name of Jesus. Lord, maghari kang patuloy kay Jared at sa buong pamilya po, Panginoon. Samahan niyo po sila sa kanilang makikibaka sa mundong ibabaw. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
At isa pong ano lang, no? Isang tatanungin ko lang yung mga magulang. Ay, itong mga ninong. Nahuli. Kayo ba yung sumasang-ayon na susuportahan ninyo ang batang ito sa kanyang paglaki? Sumasang-ayon. Kayo po, mga nina. Always and forever. Forever. Meron parang forever. Kayo naman mga magulang. Kayo pinagkatiwalaan ng isang, ano nyo, kayamanan ko. Kayamanan niya. Yung lahat ng ipon natin, napupunta sa bata. Di ba? Kaya kung kukwentahin nyo, habang lumalaki yung bata, at nakakabot ang kulehiyo, ay bilyonaryo na kayo. Sa gastos na naman sa bata. Pero praise be to God, kaya dapat natin huwag sayangin ang kanilang pagkakas. Nagawa niya doon. Kaya kayo, tinatanggap ninyo ang pagtitiwala sa inyo ng Panginoon na palaki ng batang si Jared na maayos. Sakay ng carousel monumento. God bless you, and God bless all of you. Thank you. Tama. Abang ng video ko, 31 na. Dito no. 31. 31 minutes na. Yan, tayo po ay dadako sa ating picture taking. So, ang una po para sa ating picture taking, si Pastor po at ang magulang at bata. Siyempre, yung ating din dinedicate. Paikot na lang po ng pasuyo po. Then, mag-ready na po yung mga grandfathers. Ibig sabihin yung mga ninong. Ano po yung susunod? So, medyo magwapo-gwapo na. Kapag pumipirma po yung mga ninong. Yan. So, unahin muna natin yung mga ninang. Kasi pumipirma pa sa ating education mga ninong. So, mga ninang po, kasama po yung parents at the same time yung ating inherit si Jared. Uli, pirma pa more. Bong. Bong. Kasama yung mga ninang na sila. And then,